Mula kay Belvs Castle mga kapatid, ito ang tanong, susurrender na ba tayo sa China? So sabing ganon mga tol dito sa title, pakita ko sa inyo. Susurrender na tayo sa China? Pinapauwi na lahat ng barko? Sabing ganon, ito Pilipinas kumagat sa patibong ng Chinese mga tol. Well, ito'y tanong mga kapatid na ating aalamin ng sagot dito sa videong panonoorin natin ngayon at bibigyan natin ng commentary, reaction video and opinion mga kapatid. Samahan ninyo ako pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong panonoorin natin ngayon. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video ganito. Huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Defense Secretary Gibo Teodoro nagulat sa Department of Foreign Affairs. Secretary Manalo legit at totoong pumayag ng mga pag-usap sa Chinese Foreign Ministry. Pero agad nagbabala si Secretary Gibo kay si Secretary Manalo. Huwag kang masyadong magpauto. Sinungaling ang mga yan. Pero trabaho daw kasi ng DFA na pakalmahin ang umiinit na tensyon. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman makipag-usap mga tol ang DFA. Ano natin yun obligado tayo doon mga tol. Hindi tayo pwedeng magmatigas. Kailangan kasing maipakita natin sa international community, sa international law, mga tol, na tayo ay open for dialogue para maibsan yung tensyon dito sa West Philippine Sea. Hindi tayo pwedeng tipong lumabas na tayo yung matapang, tayo yung agresibo at tayo yung gusto ng gulo. Dapat lumalabas tayo lagi ang good guy. Yan ang susi natin sa tagumpay mga tol. Kasi mahilig baliktar rin ng China ang mga sitwasyon mga tol. Kapag may nangyayaring banggaan dito sa West Philippine Sea, binabaliktad ng China yan. Kahit kitang-kita sa video, sila ang nang araro doon sa ating mga boat, sa ating mga bangka, mga sundalo natin na nasaktan. Tayo pa rin daw ang may kasalanan. Tayo ang nagpo-provoke. Sila daw ang open for dialogue. Sila daw ang gusto ng kapayapaan. Alam nyo, binabaliktad nila tayo. So makikipag-usap lang tayo sa kanila. Ipakita natin sa buong mundo, yes, ginagawa ng Pilipinas yan. Pero ano ang dapat nating hindi gawin? Magtiwala pa sa kung anong sasabihin nila. Kasi malabo talagang mangyaring totoo ang sasabihin nila. Pero sa part ng Armed Forces of the Philippines, tuloy ang pagbuo ng Sierra Madre at di kailanman magpapaalam sa China pag magre-resupply mission. Our DFA is well aware of our constitutional constraints and our necessity of not giving a square inch. But the mandate, I think, is to de-escalate tensions right now. Kaya na nilang balansehin yun and iintay na lang namin ang pasabi. But not stop the war. No. Neither seek permission to. Pinatikos naman ni Professor Renato de Castro ang DFA. Ba't kayo pumayag? Malaking kalokohan niya. Di pa ba namumulat sa katotohanan? Kakausapin tayo. Uutuin. Isang malaking patibong, di ba? Walang kwentang kausap yung mga Chinese. At Tama. Alam niyo mga tol, sa haba-haba ng pagre-reaction video natin dito at panonood sa mga nangyayari, masasabi talaga nating wala silang kwentang kausap. Wala sila dun sa level na dapat na pagkatiwalaan. Pero hindi tayo pwedeng humindi, no, kapag sinasabing may usapang ganito. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina lang, kailangan ipakita natin sa buong mundo na tayong Pilipinas, ayaw nating palalain. Hindi totoo yung sinasabi o yung naratibo ng China na tayo yung nagpo-provoke. Hindi totoo yung sinasabi ng mga pro-China rito sa Pilipinas na si Marcos, dadalhin tayo sa gera. Bubusitin natin yung China para makapunta na tayo doon sa US at i-invoke na natin yung mutual treaty. Hindi yun yung ano natin Hindi yun yung layunin ng gobyerno natin mga tol. 'Di ba? Para tayong kukuha ng batong ipupukpok natin sa ulo natin yan kung talagang ipipilit nating magkagera, di sana noon pa tayo pumalag. 'Di ba? Di sana noon pa tayo nakipagsagupa sa kanila kung gusto natin ng gera, pero hindi Kaya nga ang gobyerno gumagawa ng lahat ng paraan na kung kinakailangan talaga makipag-usap sa kanila, makipag-usap. Pero, yun nga mga tol, alam na ng mga ano natin, ng mga
nasa gobyerno natin na hindi ka dapat 100% magtiwala. Katulad na lamang nito, nagkasundo na daw ang China at ang Pilipinas na pahuhupain ng tensyon dito sa Ayungin Shoal, i-de-escalate na. Pero wala pang isang linggo mga tol, 7 barko ng China ang haharang na naman sa mga barko ng PCG. Diba? Wala talaga silang kwentang kausap. Pero hindi ibig sabihin nun ay talagang hindi naman ikipag-usap ang Department of Foreign Affairs kasi ano nila yan mandato nila yan, saka ano nila yan, obligado sila dyan. Pagsisisihan raw ng Department of Foreign Affairs makipag-coordinate sa mga bulaang incheck. So what are you saying, Professor? What are you saying, Professor? Na hindi naman gagana yan, hindi epek yan, yung mga kailangan. hotline na yan. Oh, in the first place, tatawagan mo yung Foreign Ministry or even si President Xi Jinping, but the order itself is coming from no less than President Xi Jinping. Correct. Oh. Unang-una ho, nung ginamit po yan, tumawag ho tayo, it took them about, I think, 9 hours bago sagutin. Pangalawa ho, nung sinagot naman daw ho, pinagalitan pa ho tayo. Sabi ho sa atin, don't use the hotline as a channel for complaints. If you have any complaints, direct it to the Chinese Embassy in Manila. Kahapon, Totoo rin yung sinasabi ni Prof. De Castro. Yung mga hotline kasi may usapan ngayon, magbubukas daw ng hotline para doon tatawag ang Pilipinas, mga ganun mga bagay-bagay na ganyan. Huwag nating asahan yung mga bagay na ganun kasi talagang as in wala silang kwentang kausap. Iba yung sinasabi nila sa press, iba yung sinasabi nila sa media, at iba rin yung ginagawa nila sa aktual na, sa totoo. inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na matatapos na ang Balabac Air Base sa May Palawan. Mukhang ito na ang inaantay ni Defense Secretary Gibo para bumili ng bagong F-16 mula sa US at just 39 Gripen mula naman sa Sweden. Matalino rin talaga tong si Secretary Gibo. San mo nga naman i-deploy ang bagong fighter jet, diba? E di doon sa malapit sa posibleng pagmulan ng malaking giyera. Makakaasa raw ang lahat na magkakaroon tayo niyang karagdagang multi-role fighter jet. Para kaya tayo umorder ng barko, wala tayong dadaungan. Para kaya tayo o-order ng eroplano, wala tayong paghahangaran. Wala tayong imbakan ng gasolina. So ginagawa namin yon. Secondly, naghahanap na rin kami ng tenders para sa karagdagan mga kapabilidad. Kesa sa cyber, kesa barko, kesa sa eroplano. Pero ang prinsipyo nito, ito ay manggagaling sa bansa na kaalyado dapat natin. At merong... Para syempre hindi nila isabotahe yung o-orderin natin, di ba? Mamaya padalan tayo ng mga mga palyadong eroplano, di ba? kaparehas na interest natin, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Tama. Dapat yung mga sumusuporta sa atin, lalong-lalo na sa West Philippines, hindi tayo pwedeng umorder sa mga kakampi natin, tapos meron ding mabuting relasyon sa China. Naku, malabo yun. Huwag kang makikipagkaibigan sa kaibigan ng kaaway mo. And then dapat sustainable ito, kakayanin ng ating budget. Bagamat ako na atasan ng presidente na maghanap ng creative na financing schemes kung paano natin mabibili ito. Pero ang MOOE ay dapat galing sa gobyerno. Kaya sinasabay po natin ito. Mahirap po ang haphazard na pagbili ng mga systems na hindi nakalatag ang kakayahan na masustain ito at patakbuhin ito ng tama. Kung hindi, si Juan de la Cruz ang magsasuffer. Tama. Sayang ang pera. Tama. Kung ang mga Pilipino kaya ang tatanungin, pabor ba kayo sa China-Philippines Hotline of Communication Hindi. o isang malaking patibong at kalokohan lang yan? Ikomento sa baba ang inyong salopin. Well, wala naman ako nakikitang isang patibong, mga tol. Kasi kung magkakaroon ng China-Philippines hotline, di sige, pero wag nating gamitin. Kasi nagamit na nga daw natin yan isang beses, sabi, pero pinagalitan pa nga daw tayo eh. Kumbaga, sige, sakyan lang natin yung gusto, yung usapan, pero lahat ng request nila, wag tayong susunod. Halimbawa, gusto nila magpaalam tayo, hindi ano kayo, ba't kami magpapaalam sa inyo? Diba, teritoryo namin yan. Nagre-request pa nga tayo ng extended continental shelf eh. Ibig sabihin yung 200 nautical miles natin, gusto pa nating padagdagan ng 150 para maging 350 na siya. Diba? So, etong mga tol, etong ginagawa ng DFA, pagpapakita lang to sa buong mundo na tayo'y willing naman pahupain ng tension, willing tayong pababain, ma-de-escalate to, at ayaw natin talaga ng gulo.
Pero hindi natin dapat isuko yung ating iginigiit na soberanya o ating iginigiit na karapatan dito sa soberanya. Dapat laging makikita ng international community ng Philippines ang good guy. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.